Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day, mabuhay! This is the Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. And welcome to another powerful episode po ng the AI Talks with the Voice Master. Today, we are broadcasting from beautiful Bournemouth Beach here in the United Kingdom. Ayan, nasa harapan ko ngayon ang dagat. Malinis, maayos, may sistema, may disiplina, may respeto sa public space. And while I am looking at this beautiful beach, one question keeps coming to my mind. Paano kaya kung gamitin natin ang artificial intelligence hindi lang para gumawa ng content, video, voice image o negosyo, kundi para iligtas ang kalikasan? Because AI should not only make us faster, AI should make us wiser. Tama? AI should not only keep us earn more. AI should help us protect more. AI should not only entertain people, no? At AI should help save people, communities, oceans, mga dagat, mga ilog, mga gubat, and of course, ang kinabukasan ng ating mga anak, no? Ngayong episode na ito is all about AI and environment. Paano ginagamit ng UK ang technology, data monitoring, automation and artificial intelligence to protect nature? At higit sa lahat, ano ang pwedeng matutunan ng Pilipinas? At hindi ito para laitin ang Pilipinas. This is not anti-Filipino. This is love. Pero gaya ng lagi kong sinasabi sa Pochology Travels, minsan mahal mo ang bayan mo, kaya mo kailangang sabihin ang totoo. Alright? So, ang ganda dito ngayon. Sobrang sakto lang yung panahon, no? Here in Bournemouth Beach, makikita nyo ang iba't ibang klase ng environmental culture. Hindi perfect ang UK. May problema rin sila. May pollution, may climate issues, may water quality, mga concerns sila dyan, may coastal erosion, mayroon ding mga baha, may debate sa sewage discharge and environmental accountability. Pero ang kaibahan, they are building systems. They use data, they monitor, they report, they warn the public. They use technology not only after the disaster but before the disaster. Alam nyo, napakalaking lesson nito. This is a big lesson sa Pilipinas kasi madalas reactive tayo katulad niyan, may lindol na naman na nangyari, may pagbaha, no, may bagyo. Kapag baha na, saka lang kikilos. Kapag nagkalat na ang basura, saka maglilinis. Kapag nasira na ang ilog, saka magse-seminar. At kapag namatay na ang dahil sa landslide, saka magpupulong o magmi-meeting. Kapag viral na sa Facebook, saka gagalaw. But environment protection should not be based on virality. It should be based on visibility.
No? Visibility through data, visibility through monitoring, visibility through AI, visibility through leadership. Alright? Ano nga ba ang ginagawa ng AI at paano gagamitin ng AI para sa environment? Naku, napakalaking bagay nito, no? When people hear, kasi pag narinig natin yung artificial intelligence, ang iniisip agad nila ay ChatGPT, voice cloning, AI avatars, deepfake, automation, video generation, and job disruption, no? Pero AI is much bigger than that. AI can help us understand patterns that human eyes cannot see immediately. Oo, tama. At AI can also analyze satellite images. AI can detect illegal logging. AI can monitor ang air quality. Pwede siya mag-predict ng mga pagbaha. Pwede siya mag-identify ng mga basura, mga plastic waste. Pwede din siya mag-detect ng mga pagbabago sa mga quality ng mga tubig. AI can also help, no, makatulong sa mga magsasaka kung kailan sila pwedeng mag-irrigate ng mga tanim nila. Ano? AI can help cities manage traffic to reduce pollution. At AI can help ang government agencies know where to send help before disaster becomes a tragedy. In a simple terms, AI is not magic. Hindi po ito mahika. AI is a pattern recognition at scale. Kapag may sapat ng data, AI can help us answer important questions. Where is pollution coming from? Which areas are risk of flooding? Which beaches are safe for swimming? And which forests are being destroyed? Ano ba yung mga ilog na sobrang dumudumi? Katulad dyan sa Pasig River, no? At sa even yung Laguna Dibay. Which communities need urgent intervention? Ito po ang totoong power ng AI, hindi lang pang trending. Ito ay para pangligtas din, no? And ayan, tulad na ng ginagawa natin dito, nakikita natin, kahit nasa city tayo, sobrang ang mga tao nag-i-enjoy, hindi polluted yung lugar, no? Alam nyo, here in Bournemouth, the beach is not just a tourist destination. Pa-English po tayo dahil nasa UK tayo. It is a public responsibility, no? Ang coastline po is an asset. And ito mismong beach, isa siyang ekonomiya. Tingnan nyo yung dagat, no? The sea is a health issue. The environment is part of governance. This is something we need to understand in the Philippines. Dapat maintindihan talaga natin ito na beaches are not just for influencers. It's not just for postcards. It is not just for resorts. Beaches are living ecosystem. Kapag madumi ang dagat, hindi lang pangit sa picture, delikado pa sa kalusugan yan. Delikado sa turismo, delikado sa kabuhayan, ano pa? Delikado yan sa mga mangingisda sa kabuhayan lalo na, no? At delikado rin yan sa mga bata. Dapat talagang ang tubig, ang dagat ay malinis. At lalong-lalo na delikado sa kinabukasan. Dito kasi sa Bournemouth at mga malalapit na lugar, technology is being used to give people better environmental information. May mga systems kasi na nakakatulong sa mga beach user na i-check yung quality ng tubig, no? Yung mga condition. May mga app, sensors, monitoring tools, and public information channels sila. Wow. Simple lang naman yung goal. Before people swim, bago sila maglangoy-langoy dyan, mag-surf, mag-paddle, or dali nila yung pamilya nila sa tubig, they can make informed decision. Hindi yung bahala na, hindi yung tingin lang sa kulay ng tubig, feeling mo malinis na, no? Hindi yung mukhang okay na. Because the environment, no, cannot manage by guessing. It must be managed by knowing. Okay? So, ayun nga lagi nating sinasabi, no? AI can help makita, lalo na ngayon, ang dami akong nakikita sa video na mga ilog dyan, lalo na sa Laguna, may mga bumubula, may mga pollution, may mga chemical na tinatapon. Let's break it down. How does the UK use AI and digital system to help protect the environment? Una, AI for water quality monitoring. Kasi, instead of waiting days for manual test results,
Smart sensors can collect data more frequently. Ito kasi mga sensor nito can check things like temperature, pH level, mga oxygen, turbidity, and other water indication. Then AI can analyze the patterns and help predict if water quality can be unsafe. Imagine, this is the Philippines, no? Imagine ito, Boracay nyo. Kuwari lang, Boracay ito, Palawan, Bohol, Siargao, La Union o Subic. Pwede rin sa Bataan, no? Lalong-lalo na sa Manila Bay, no? At syempre, ang sikat na Pasig River. Imagine niyo, ito yan, Marikina River, Laguna Lake. What if every major beach, river, and lake had smart monitoring? Imagine niyo, what if may public dashboard, no? What if may SMS alert? Paano kaya kung ang may AI chatbot that can answer, safe ba maligo dito? Pwede bang maligo dito today, ngayon? May pollution ba sa tubig? No? Kailan ba huling na-test ito? Ganon. At anong barangay ang may mataas na risk? Hindi imposible kasi yan. Ang tanong lang, no? Do we want a system or do we want a system or do we want excuses? Yan. Tsaka yung AI for flood prediction. The UK is also exploring AI and machine learning in flood forecasting. This is very important, no? Because climate change is making weather more unpredictable. Mas malakas ang ulan. Actually, dito ko naabutan yung sobrang init din sa London. And mas mabilis ang pagbaha. Mas matindi ang storm surge. Mas maraming communities ang vulnerable. Now, imagine AI being used in the Philippines for flood prediction. AI can analyze rainfall data, river levels, tide levels, drainage capacity, land elevation, satellite images, and historical flood records. Then it can help predict which barangay will flood first, how fast will the water rise, which roads will be blocked, or where should the rescue teams preposition. At anong school ang dapat mag-prepare para sa evacuation center. Alam nyo, ito ay life-saving. Hindi ito luxury. Hindi ito pang mayaman lang. No? This is public safety. Alam nyo, sa Pilipinas, we already know we are a disaster-prone area. Alam na natin yan. Natagal na tayong binabagyo, binabaha, landslide, storm surge, earthquake, volcanic eruption, no? If we know we are vulnerable, then why are we still surprised every day? AI cannot stop the storm. Hindi kayang pahintuin ng AI yan. But AI can help us stop being unprepared, no? AI for citizen science, no? One of the best ideas na nakita ko dito sa UK is yung paggamit ng digital tools that allow ordinary citizens to participate in environmental monitoring. Hindi lang pang scientists, hindi lang government, hindi lang expert, pati ordinary beachgoers, walkers, swimmers, students, parents, tourists, and local residents. Now imagine this is the Philippines. Every barangay can have an AI-assisted reporting system, no? Nakakita ka ng illegal dumping, yan. Yun yung sinasabi ko, yung AI-assisted reporting system. Gagawin natin yan dito. Actually, yun yung gagawin natin sa AI Talks. Scan mo yung, and i-report mo, may baradong kanal. No? At, yan, may namatay na isda. For example, scan and report mo ulit. May smoke belching, scan mo, report. May illegal cutting of trees, scan and report. Ba, maganda yan. Talaga, di ba? At dito natin i-report yan sa AI Talks. For example, may baha sa kanto, scan mo, report. And AI can help classify, map, prioritize, and send reports to the right agency. Ang tanong, handa ba ang gobyerno na makinig kapag nagsalita na ang taong bayan? Because data is useless if leaders ignore it. Kitang-kita naman na. In fairness kay Secretary Dizon, congratulations sa ginagawa nyo. Ipagpatuloy nyo yan. So, AI for biodiversity protection. AI can also help protect
animals, plants, forests, and marine life. Through image recognition, acoustic monitoring, drone footage, satellite data, and environmental DNA, AI can help identify species and track changes in ecosystem. For the Philippines, this is very important na we are one of the most biodiverse countries in the world. Pero dahil sa illegal logging na yan, mga magnanakaw kayo, mining, overfishing, pollution, and poor planning, marami sa ating natural treasures ang nanganganib. Kita nyo itong Sierra Madre, tinatarantado. AI can help monitor coral reef, mangroves, mga gubat, forests, watersheds, bird migration, marine sanctuaries, endangered species, no, illegal fishing, forest cover lost. Kung kaya natin gamitin ng AI para gumawa ng viral video, kaya rin natin gamitin ng AI para bantayan ang gubat. Kung kaya natin gamitin ng AI filter sa mukha, kaya rin nating dapat, 'di ba? Kaya rin nating gumamit ng AI para bantayan ang mukha ng bayan. So, ako, yan ang gagawin ko. Gagawa tayo ng barangay reporting nang makita nyo yung gaano kabulok yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Now, let's talk about the Philippines, no? Masakit man sabihin, but we have a serious environmental governance problem. We are rich in natural beauty, but poor in system. Alam nyo, ang ganda ng Pilipinas, no? Pero maraming lugar ang napapabayaan. Ang ganda ng dagat, pero maraming dalampasigan ang puno ng basura. Ang dami nating ilog, pero marami ang ginagawang kanal, binababoy, nakakadiri. Ang daming imbornal dyan. Ang dami nating bundok, pero marami ang kinakain ng quarrying at illegal logging. Di ba? Ang dami nating batas, pero kulang sa implementation. At minsan, mas mabilis pa ang influencer mag-post ng problema kaysa ang ahensya na magresponde. This is not just about lack of technology. It is about lack of discipline, leadership, coordination, and accountability. AI can help, but AI cannot fix corruption. AI can help, but AI cannot replace political will. AI can help, but AI cannot clean a river if people keep throwing garbage and leaders keep looking away. Okay? AI is a tool, remember that always. But the heart must still be human. The courage must still be human. The accountability must still be human. Imagine mo, dito pa tayo sa England. Marirealize natin kung gaano ka-importante ang ating... Puro puno dito eh. So what can the Philippines learn from the UK? Hindi natin kailangan kopyahin lahat. Magkaiba ang context, magkaiba ang budget, magkaiba ang geography, magkaiba ang political system. But there are principles we can learn. Ako sa isang buwan ko dito, grabe ang natutunan ko talaga. Ang lesson number 1, treat environmental data as public information. If water quality is bad, people should know. If flood risk is high, people should know. If air pollution is dangerous, people should know. If beach is unsafe, people should know. Diba? Dati yung Manila Bay, pinaliguan pa dahil lang may dolomite, diba? Hindi dapat itinatago ang data dahil takot masira ang tourism image. Mas nakakasira ang turismo o nakakasira ng turismo ang pagtatago ng totoo. Trust is built when government tells the truth. And lesson number 2, use AI before disaster happens. AI should be preventive, not decorative. Hindi sapat na may AI booth sa conference. Hindi sapat na may AI logo sa tarpaulin. At hindi sapat na may keynote speech na laging ginagawa dyan sa DICT. The real question is, does AI save life? Or does AI save time? Does AI save money? Does AI save or protect communities? Does AI protect nature? Kung hindi, then it is just another expensive toy. Okay? And lesson number 3, build citizen participation.
The best environmental system is not just only government-powered. It must be people-powered. Students can report, mga ngisda dapat pwede mag-report, mga driver pwede mag-report, mga turista, barangay workers, they can report, especially mga teacher, mga guro, no? And scientists can verify. AI can organize the data. Government can act. That is the ecosystem. That is the future. Okay? And lesson number 4, make environmental protection visible. People protect what they can see. Kapag nakikita ng tao ang air quality, mas conscious sila, di ba? Lalo-lalo na, naalala nyo yung nagkaroon ng sunog dyan sa Malabon ba yan? O Caloocan. Kapag nakikita ng tao ang water quality, mas mag-iingat sila. Kapag nakikita ng tao ang flood risk, mas maghahanda sila. 'Di ba? Kapag nakikita nila ang waste map, mas mahihiya ang mga pasaway. Transparency changes behavior. At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Paano kung ang browser mo hindi lang pang search, kundi kayang gumawa ng trabaho para sa'yo? Hindi lang sumagot, kundi mag-analyze, mag-compare, at magdesisyon sa isang click lang. Ngayon, ito na mismo ang direksyon ng Google sa kanilang bagong update. Ginagawa nilang mas matalino ang Chrome gamit ang AI. At ang susi dito ay ang tinatawag nilang Gemini Skills. Ano nga ba ito? Sa normal na paggamit ng AI, kailangan mong mag-type ng prompt bawat task, paulit-ulit. Pero sa Gemini Skills, pwede mong isave ang prompt bilang reusable workflow. Ibig sabihin, isang beses mo lang itong gagawin. At sa susunod, isang click na lang. Gagana na ulit. Mas mabilis, mas simple, mas efficient, pero mas lumalalim pa ito. Hindi lang isang page ang kayang i-process ng AI. Kaya nitong gumana sa maraming tabs sabay-sabay. Halimbawa, may 5 produkto kang tinitingnan. Sa lumang paraan, isa-isa mong i-compare. Pero ngayon, isang skill lang. Automatic na silang i-compare ng AI. Ang browser mo, nagiging intelligent system. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa convenience. Ito ay simula ng mas malaking pagbabago. Ang AI ay nagiging agent. Hindi lang sumasagot, kundi kumikilos. Sa Gemini Enterprise, meron ng bagong feature na tinatawag na Agent Tab. Dito, pwede kang mag-set ng goal, magbigay ng files, mag-connect ng apps, at hayaan ang AI na gawin ang task step by step. Parang may digital assistant ka na hindi lang nakikinig, kundi gumagawa. Pero may control ka pa rin. May option na human review para siguradong tama ang bawat action. Ibig sabihin, hindi ito full automation. Ito ay collaboration ng tao at AI. Kasabay nito, ina-upgrade din ng Google ang Notebook LM. May bago itong feature na tinatawag na Canvas. Dito, ang simpleng impormasyon, nagiging visual experience. Pwede mong gawing timelines, interactive pages, at kahit mini applications ang data mo. Mayroon ding connectors para kumuha ng data mula sa iba't ibang sources. Ibig sabihin, ang AI ay nagiging central hub ng knowledge. Hindi lang taga-analyze, kundi taga-organize at taga-present ng impormasyon. Ngayon, hindi lang software ang binabago ng Google, pati robotics. Inaangat nila sa bagong level. In-upgrade nila ang Gemini Robotics ER 1.6. Ang role nito, mag-isip para sa robot. Mas magaling na ito ngayon sa pag-intindi ng paligid, mas accurate sa pag-detect ng objects, at mas kaya nitong malaman kung tapos na ba ang isang task. May bago rin itong kakayahan, magbasa ng real-world instruments tulad ng gauges, meters at displays sa testing. Umabot ito ng hanggang 93% accuracy.
Malaking improvement kumpara sa dati. Ibig sabihin, ang AI ay hindi na lang digital. Kaya na nitong makipag-interact sa totoong mundo. At hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang bagong system ang Google Research. Tinatawag itong Vantage. Ang purpose nito, i-measure ang human skills. Hindi lang knowledge, kundi teamwork, creativity at critical thinking sa pamamagitan ng AI conversations. Sinusubukan nito kung paano ka mag-isip at makipag-collaborate. At ang resulta, mataas ang accuracy nito. Halos kapantay ng human evaluators. Ibig sabihin, ang AI ay hindi lang tumutulong sa trabaho, kaya na rin itong mag-evaluate ng skills. Ngayon, kung pagsasamahin natin ang lahat, Gemini Skills AI Agents Notebook LM Robotics Advantage. Isang bagay ang malinaw. Ang AI ay hindi na lang tool. Ito ay nagiging system na kayang gumawa, mag-isip, at magdesisyon. Mula sa simpleng prompts, papunta sa real workflows. Mula sa chatbot, papunta sa intelligent agents. Kaya ang tanong ngayon ay, handa ka na ba sa bagong paraan ng pagtatrabaho gamit ang AI? Tandaan, ang artificial intelligence ay hindi lang para sa convenience. Ito ay susi sa mas mabilis, mas matalino, at mas efficient na future. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.